Noong June 2018, si Ginang Yang Ganlian ay patuloy na nakakatanggap ng abiso ng paniningil mula sa bangko na may kabuoang mahigit 100,000 yuan o tinatayang mahigit 800,000 sa peso ang mga panahong yon. Sinabi sa kanya ng bangko na lampas na sa takdang petsa ang utang ni Yang Liping at kailangan na niyang bayaran ang pera sa lalong madaling panahon. Ngunit sa mga oras na ito, ang nag-iisang anak na babae ni Ginang Yang Ganlian na si Yang Liping ay mahigit 600 days ng patay at nagsimula ang utang sa panahon ng kanyang kamatayan. At ang taong pumatay sa kanya ay ang kanya mismong asawa na si Zhou Xiaodong. At nangyari ang pagpatay wala pang isang taon matapos ang kanilang kasal. Ang biktima sa ating kwento ngayon ay si Yang Liping na isang batang babae mula sa Shanghai na ipinanganak noong 1987 at 30 taong gulang sa panahon ng kanyang kamatayan. Siya ay isang mabuting babae sa paningin ng kanyang pamilya mula pagkabata, isang maliit at balingkinitan na babae mula sa Shanghai na may magagandang marka sa paaralan. Matapos makapagtapos sa Chinese Department ng Shanghai Normal University noong 2009, nakapasa siya sa pagsusulit bilang guro at naging guro sa affiliated school ng Shanghai Jinyuan High School na may buwanang kita na humigit kumulang 10,000 yuan o tinatayang 84,000 sa peso sa ngayon. At pagkatapos magsimulang magtrabaho, namuhay ng simple si Yang Liping. Tumatakbo ang kanyang oras at araw sa paaralan at tahanan. Kaunti lamang ang kanyang mga kaibigan na binubuo ng mga pangunahing mga estudyante, magulang at mga kasamahan sa trabaho. Siya ang pinakatahimik sa amin. Tahimik na pinapanood kami habang nag-aasaran, sabi ng isa sa mga dating kasamahan ni Yang Liping. Samantala, sa isang video ng isang pampublikong aralin na in-upload 11 taon na ang nakakalipas, si Yang Liping na noon ay nagtuturo sa elementarya na kaakibat ng Shanghai Jinyuan High School ay may katamtamang haba ng itim na buhok at nakasuot ng mapusyaw na asul na t-shirt sa ilalim ng isang kulay abong cardigan. Sa naitalang araling ito na pinamagatang Dignity, nagbigay siya ng isang mataas na kalidad na demonstration sa pagtuturo sa elementarya. Mahina siyang nagsasalita at nakikipag-ugnayan sa mga estudyante sa nasabing paaralan. Si Mao Jinhua naman, naka-roommate ni Yang Liping sa kolehiyo at matalik na kaibigan mula sa kanyang internship sa pagtuturo, ay nagsabing mas gusto siya ng mga bata kaysa sa akin. Sabi nila maganda raw ang ngiti niya at lagi silang tinitignan ng may ngiti. Napakabait niyang tao. Samantala mas masalimuot naman ang karanasan ni Xu Xiaodong. Noong siya'y 10 taong gulang pa lamang, ay nagdiborsyo ang kanyang mga magulang. Matapos noon ay tumira siya kasama ang kanyang ina sa isang lumang gusali na may lawak na 30 kilometers sa ika-4 na palapag sa distrito ng Hongkou. Si Xu Xiaodong na may katamtamang grado sa paaralan mula pa nung bata ay nag-enroll sa Shanghai Nanhu Vocational School matapos niyang tapusin ang junior high school. At noong 2006, sa edad na 19, pumasok siya sa Shanghai Oriental Department Store bilang isang shop assistant. Pagkatapos noon ay nagtrabaho din siya sa ilang department store bilang salesman. Minsan ay humihinto siya pagkalipas ng ilang buwan. At dahil siya ay may angking kagapuhan at may maamong mukha, hinikayat siya ng kanyang kaibigan na sumali sa isang talent show noong 2007 na may pamagat na My Show, kung saan maihahalin tulad ito sa isang sikat na talent show ng GMA7 na Starstruck. At siya ang itinuturing na pinakasikat sa mga kalahok noong mga taong yon. Maraming fans ang humanga sa kanya. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng talento, unti-unti siyang naalis sa industriya dahil hindi siya marunong kumanta o sumayaw. At kalaunan ay naging isang hindi kilalang tao. At mula noon ay nakipag-date siya sa isang mayamang babae. At kalaunan ay nagpalipat-lipat siya sa piling ng iba't ibang mayamang babae na halos ibinebenta ang katawan para kumita ng mas malaki. Gayunpaman ayaw niya maging isang ganap na lalaking escort. Samantala nagkakilala sina Xu Xiaodong at Yang Liping sa isang salo-salo. Ang mapusok na si Xu Xiaodong ang nagkusa na hingin ang numero ng cellphone ni Yang Liping. Dahil sa angking kagwapuhan, si Yang Liping ay humanga sa kanya.
At sa gitna ng kanilang pakikipag-ugnayan sa isa't isa, sa hindi malamang dahilan, ay biglang nawala si Xiu Xiaodong at hindi na nagparamdam pa kay Yang Liping ng mahabang panahon. At nang muling lumitaw, ipinagpatuloy ni Xiu Xiaodong ang panliligaw kay Yang Liping. At nang tanungin siya ng dalaga tungkol sa kanyang paglaho, ay nagsinungaling siya at sinabing siya ay na-diagnose na may tumor sa ulo. Kaya nagbitiw na lang siya sa kanyang trabaho at naglakbay mag-isa patungong Tibet, kung saan kumain siya ng niebe at ligaw na kuneho sa Tibet. At kalaunan di umano ay nakaramdam siya ng ginhawa. Unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang ulo. At nang bumalik siya para magpa-check up, di umano ang resulta sa ginawang pagsusuri ay nawala ang tumor at tuluyan siyang gumaling. At doon lamang daw siya nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik at suyuin muli si Yang Liping. Samantala naantig si Yang Liping sa gawa-gawang kwento ni Xiu Xiaodong at tinanggap ang lalaking ito sa kanyang buhay. Ngunit ang hindi alam ni Yang Liping, si Xiu Xiaodong ay wala naman talagang sakit. Siya'y tumakas patungong Tibet kasama ang isa pang kasintahan. Dahil ang kasintahan nito ay isang mayamang tagapagmana at hindi sang-ayon ang mga magulang ng babae kay Xiu Xiaodong. Kaya't hinikayat niya ang babae na tumakas kasama siya. Ayon pa nga sa mga ulat, ay hinikayat niya ang babae na magpakamatay silang dalawa at ang sumunod ay wala nang balita. At matapos ang isang taong relasyon, sina Yang Liping at Xiu Xiaodong ay nagpasyang magpakasal noong December 31, 2015. Ngunit nung panahon yon, si Xiu Xiaodong ay isang binatang 29 na taong gulang na walang pera at walang ambisyon. Ngunit hindi yun hadlang para mahalin siya ni Yang Liping. At hindi lang yon, dahil gumastos din si Yang Liping ng 100,000 yuan na halos 800,000 sa peso para ayusin ang lumang bahay na iniwan ng ina ni Xiu Xiaodong na ginamit nilang tahanan bilang mag-asawa. Ang kanilang kasal ay napakasimple din na may kaunting mga bisita. Matapos ang kasal, isinama ni Yang Liping si Xiu Xiaodong para ipakilala sa kanyang mga magulang. At nang makita ng mga magulang ni Yang Liping si Xiu Xiaodong, agad silang nakadama na hindi ito mabuting tao at wala silang nakikitang magandang kinabukasan ang kanilang anak kung pakakasalan niya ito. Ngunit laking gulat ng mga magulang ni Yang Liping nang nagpakita ang kanilang anak ng isang certificate of marriage na nagpapakita na ang kanilang anak na babae ay palihim na nagpakasal nang wala ang kanilang basbas. Dahil sa sitwasyong ito, wala nang pagpipilian ang mga magulang ni Yang Liping kundi tanggapin na lang ang pangyayari. Noong una ay naging maayos ang takbo ng relasyon ni Xiu Xiaodong sa kanyang mga biyanan at kitang-kita ng mga matatanda ang pagmamahal ni Xiu kay Yang Liping. Ngunit paglipas ng panahon, nagbago si Xiu Xiaodong at bumalik siya sa dating gawi, nakikipagtalik sa iba't ibang babae. Sa totoo lang, bago pa man ang kanilang kasal ay napakarami ng utang ni Xiu Xiaodong at si Yang Liping ang nagbayad nito sa pamamagitan ng kanyang buwanang sweldo. Bukod pa rito, ibinibili din ni Yang Liping si Xiu Xiaodong ng lahat ng uri ng mga dekalidad na relo at damit dahil alam niyang gwapo ang asawa at mahilig magpasikat sa harap ng iba. Kaya hindi siya kailanman naging kuripot sa mga bagay na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin pala ni Xiu Xiaodong ang kanyang pera para magbihis para lang lumabas at makapaglaro sa ibang mga babae. At ginugugol ang kanyang mga gabi sa mga nightclub at pakikipagrelasyon sa maraming babae. Nang malaman ito ni Yang Liping, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at nagbanta si Yang Liping na magpapakamatay. Agad namang humingi ng tawad si Xiu Xiaodong at nangakong hindi na mauulit. Dahil sa sobrang pagmamahal, ay tinanggap siyang muli ni Yang Liping. Ngunit sa sandaling ito, mayroon ng naisip na plano si Xiu Xiaodong. Bumili siya ng ilang libro kung paano i-dissect ang mga bangkay. At pagkatapos ng ilang araw na pagbabasa, ay perpektong nakakuha siya ng idea para sa pinaplano. At hindi nagtagal ay muling bumalik si Xiu Xiaodong sa kanyang dating mahalay na mga gawain. Madalas silang mag-away ni Yang Liping tungkol sa mga bagay na ito. At hindi pa rin talaga nagbabago si Xiu Xiaodong. At kahit siya ay may katamaran at hilig sa pakikipagtalik, talagang hindi mo maiintindihan kung bakit patuloy pa rin siyang minamahal ni Yang Liping. Nanatili itong lubos na masunurin sa kanya at hindi tumututol sa kanyang kahilingan.
At nagpatuloy ang ganitong uri ng kanilang pamumuhay ng ilang panahon. At pagkatapos ay nagsimulang maganap ang trahedya. Noong September 19, 2016, nagsinungaling si Chu Xiaodong kay Yang Liping at sinabing nakahanap siya ng magandang trabaho na may sweldong 20,000 yuan kada buwan o halos 160,000 sa peso. At pagkatapos ay hiniling niya kay Yang Liping na mag-resign sa trabaho nito at sumama sa kanya sa Hong Kong para kumita at magsimula. Naniwala sa kanya si Yang Liping at nagbitiw sa kanyang posisyon bilang guro noong October 14, 2016. At pagsapit ng October 15, magkasama silang naglakbay patungong Hangzhou. Gayunpaman, dahil hindi makapag-book ng hotel si Chu Xiaodong, ay nagalit si Yang Liping. Hindi nasiyahan ang asawa sa nangyayari at nagpasya na lang silang bumalik. Ngunit sa pagbabalik ay hindi nakabili ng tiket sa high speed si Chu Xiaodong na nagdulot ng pangalawang pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa. At pagdating sa kanilang tahanan, ay nagrereklamo pa rin daw si Yang Liping tungkol sa dalawang bagay na yon. At pagkatapos ay sinabi ang lahat ng masasakit na salita, kabilang ang panlalait. Matapos noon ay hinawakan ni Chu Xiaodong ang leeg ng kanyang asawa upang pigilan ang pangungutya. At sa mga kamay ni Chu Xiaodong, unti-unting nanigas ang mukha ng asawa at tumigil sa paghinga hanggang mamatay. Matapos ang karumal-dumal na pangyayari, binalot ni Chu Xiaodong ang bangkay ng kanyang asawa sa isang bedsheet at inilagay sa freezer sa bahay. Saka tinakpan ng ilang gamit at mga bagay. Pagkatapos noon ay lumabas si Chu Xiaodong na parang walang nangyari para maglakad-lakad. At pagbalik niya ay itinapon niya ang kutsyon ng kanilang kama sa basurahan ng komunidad. Ginamit din niya ang telepono ni Yang Liping para ilipat ang mahigit 40,000 yuan sa kanyang bank account o halos 300,000 sa peso. At sa buong 105 days, dala ni Chu Xiaodong ang cellphone ni Yang Liping. Gamit ang pera at credit card ng asawa, ay naglakbay siya patungong Nanjing, Hainan, Suzhou, Nanchang, Wuxi, hanggang Seoul, South Korea. At iba pang mga lugar. At nakipag-date din siya sa iba't ibang mga babae sa hotel at nagpakasasa sa luho at kasiyahan. Gamit ang WeChat account ni Yang Liping, pinaniwala niya ang lahat ng kamag-anak at kaibigan ng asawa sa pamamagitan ng pagpapanggap para mapanatili ang ilusyon na buhay pa ito. At nang minsang mga musta ang ina ni Yang Liping na si Ginang Yang Ganlian, sinabi ng anak na siya ay naglalakbay sa ibang bansa kasama ang asawang si Chu Xiaodong. Ang pinagtataka lang daw ng ina ay kung bakit hindi ito nagpapadala ng voice message at tumatanggi sa mga video request na sinasabing sira ang receiver ng kanyang cellphone. At pagsapit ng Pasko noong 2016, hindi dumating si Yang Liping sa pagtitipon ng pamilya at sinabing siya ay naglalakbay sa Wuxi. At wala din siya sa hapunan ng bisperas ng bagong taon ng Lunar or Chinese New Year. Doon ay sinabi naman niya sa WeChat na sila'y naglalakbay sa Hong Kong at babalik sa Shanghai sa ikalawang araw makalipas ang Chinese New Year. Ngunit nang sumapit ang ikalawang araw ay hindi kailanman nagpakita si Yang Liping pati ang kanyang asawa. At noong January 29, 2017, muling tinanong si Yang Liping ng kanyang ina sa pamamagitan ng WeChat, "Malaya ka bang pumunta rito sa karawan ng iyong ama sa February 1? Marahil ay napansin na medyo galit ang pagtatanong ng ina. Agad na sumagot si Yang Liping sa kabilang linya. "Naantala ang flight namin. Hindi ko rin naman ito ginusto. Pasensya na." Samantala noong October 31, November 21 at 22, 2016, 3 beses na in-update ni Chu Xiaodong ang WeChat moments ng asawa na nagpapahiwatig na ito ay buhay at naglalakbay. At sa totoo lang, si Yang Liping ay mahigit 105 days nang naninigas ang katawan sa freezer. Ngunit napapanatili ni Chu Xiaodong ang isang buhay na Yang Liping. At nang hapon noong araw ng kaarawan ng ama ni Yang Liping, ay tuluyang sumuko si Chu Xiaodong sa Wangzhong Road Police Station ng Hankou Public Security Bureau, kung saan inamin niya ang pagpatay sa asawa at itinago ang bangkay nito sa freezer. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, nagmamadaling pumunta sa istasyon ng kapulisan ang mga magulang ni Yang Liping matapos maabisuhan ang mga ito. At nang malaman ang katotohanan,
Ang ama ay bumagsak sa loob ng istasyon. At pagsapit ng February 1, 2017, ang ika-6 na kaarawan ng ama ni Yang Liping ay sumapit. Si Yang Liping at ang asawang si Xu Xiaotong ay nangakong dadalo sa pagdiriwang ng kaarawan ng ama. Ngunit walang nagpakita ni anino ng dalawa. At hindi na makontak ng pamilya ang cellphone ni Yang Liping. Dahil noong nakarawang gabi, bago ang kaarawan ng ama ay itinapon na ni Xu Xiaodong ang mga ID card at cellphone ng kanyang asawa. At nang matagpuan ng mga kapulisan ang katawan ni Yang Liping, ito'y nangingitim na, nakabaluktot at may depekto. At ang lahat ng punerarya ay tumanggi na maibalik pa ang orihinal nitong anyo. At ayon sa ulat ng autopsy, namatay si Yang Liping dahil sa mechanical asphyxiation. Ito yung dulot ng pagbabara sa daluyan ng hangin sa paghinga dahil sa pananakal. At sinabi din ng forensic doctor na dahil sa matagal na pagyeyelo sa loob ng freezer, ang tissue sa balat ni Yang Liping ay lubhang napinsala, kaya mahirap nang matukoy ang eksaktong oras ng kanyang pagkamatay. At noong November 29, 2017, ginanap ang unang paglilitis sa kaso sa Shanghai Second Intermediate People's Court. Sa panahon ng paglilitis, hindi nagbigay ng gaanong depensa si Xu Xiaodong, ngunit nagpahayag siya ng pagsisisi sa kanyang asawa. At sinabi niya sa kanyang huling pahayag, "Kung mababago lang ang lahat at papipiliin ako, ibibigay ko ang aking buhay upang maibalik ko ang buhay ng yumao kong asawa." At sinasabing hindi niya sinasadya ang pagpatay. Dala lamang daw yon ng matinding galit at saka humingi ng mababang sintensya sa hukuman. Ngunit ang prosekusyon ay nagpakita ng isang mahalagang ebidensya. Bandang 2 o'clock AM noong August 28, 2016, bago ang pagpatay ay umorder si Xu Xiaodong na isang batch ng mga libro online, na ang isa ay may pamagat na The Autopsy Table. Inilarawan ng libro ang isang eksena kung saan ang isang bangkay ay nakatago sa isang refrigerator. Nakapansin-pansing katulad ng kanyang ginawang paraan ng pagtatago ng bangkay sa kanyang asawa. Gayunpaman sinabi ni Xu Xiaodong na wala siyang hilig sa pagbabasa at si Yang Liping di umano ang bumili ng mga libro. Sa huli, napatunayan nagkasala si Xu Xiaodong sa pagpatay sa kanyang asawa. Binanggit ang pagbili niya ng mga libro at isang freezer noong August 2016 bilang ebidensya. Bukod pa rito, ang paggamit ni Xu ng pagkakakilanlan ni Yang Liping upang makapag-book ng mga kwarto sa hotel, magbiyahe sa iba't ibang lugar at kumuha ng mga pautang gamit ang pangalan ng asawa pagkatapos gawin ng pagpatay ay hindi man lang nagpakita ng pagsisisi. At siya'y tuluyang hinatulan ng kamatayan. Umapila siya ngunit pinagtibay ng pangalawang pagkakataon ang unang hatol. At siya'y binitay noong June 4, 2020 sa pamamagitan ng lethal injection. Dahil sa malungkot na pangyayaring ito, ang ama't ina ni Yang Liping ay nawalan na ng plano sa buhay, kahit nakamit na nila ang tamang hustisya para sa nag-iisang anak na babae. Sinabi ni Ginang Yang Ganlian na hindi na nila iniisip pa ang susunod na mga araw, at wala na din daw silang kinabukasan na hinihintay pa. Ang karumal-dumal na krimeng ito ay nagbigay ng malalim na sugat sa kanilang puso, na mag-iiwan ng peklat na hindi kailanman mabubura pa. Ngunit dalangin ko na mahanap na nila ang kapayapaan habang nabubuhay. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.